Okay, magandang araw uli na araw ng Panginoon at tayo po ay nasa panibagong pag-aaral. It's a way of warning ng Panginoon sa atin, sa ating pagsulong sa pananampalataya at ang mga bagay-bagay pa na dapat natin malaman. Maybe sa mga nakaraang araw, mga panahon ay tayo po ay kakaroon ng mga problema at nadadala tayo ng mga problema na yan. Kakaroon tayo ng lungkot at minsan pag-aagam-agam sa nangyayari. But still, in all of this, patuloy po tayong manampalataya at manalangin. You know that ang mundong ito po ay hindi na po papunta sa isang mabuting kalagayan. Scientifically, na-approve na po ito lahat. At ang iba-ibang mga nangyayari na mga sakuna at mga earthquake na kung kayo ay nanunood. At ngayon nga po ay meron na naman panibagong nangyayari doon sa Russia between Ukraine at hindi na po natin maintindihan kung ano talagang gusto mangyari ng Amerika at ng NATO, ng Russia, ng China, ng North Korea. So, lahat naman ng ito ay nasusulat at kailangan po natin paghandaan. Even in the United States today, nakababasa ko pa lang po, nasusunog po ang isang party po ng Grand Canyon doon sa may Arizona yata ito. Nasusunog at naapekto na po daw po ang 100,000 acres na lupa doon. At meron din pong nagbabanta na isang malaking pagsabog ng vulkan under the sea level, 300 miles from Oregon. Mula sa dalampasigan ng Oregon. So, and then po, tapos yung pong Yellowstone, doon po sa Wyoming ay para pong nagwawala rin. At saka yung pong vulkan doon saan nangyari po yung earthquake doon sa may Kamchatka, sa far east ng Russia. Malaki po ang Russia. Huwag po yung akalain pag sinabi ng Russia doon lang sa wala po. Malayo po ito sa Moscow. Sa St. Petersburg, nasa malapit po sa Japan. At pagkatapos po ng earthquake na 8.7 magnitude, pumutok po yung vulkan doon. Hindi naman daw po sanhi ng earthquake, kundi talaga pong nagalburoto lang daw talaga yun. At yung din pong vulkan ng laki-laki sa Indonesia ay putok din iba-iba. So pray for all of this. We know these are written. At yun po yung nagbigay na ng warning sa atin ng Panginoon sa Matthew 24. So, di na po tayo nabibigla sa mga yan. Okay, sa lahat ng ito, let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Alam namin kayo po ang may hawak ng lahat ng bagay. Mula pasimula ng paglalang, alam mo na ang mangyayari sa mga huling panahon na ito. Yes, Lord. You are God na hindi natitinag, Panginoon, sa mga nangyayari, sa ginagawa ng mga tao. Even on what happening to some of your children na nakakaranas, Panginoon, ng iba-ibang mga problema, ng mga pasanin, mga lungkot. In all of this, O God, nandyan ka pa rin, nakaupo sa iyong trono at naghahari. You are a sovereign God, kahit alam mo po ang lahat ng nangyayari na ito. You know, in the end, you will be the victor and your children. Salamat po, Ama, sa mga pangako mong ito. Sa aming pong pag-aaralan na ito, Panginoon, bagamat ito ay isang katanungan at isang warning, Lord God. It is not hindi po ito isang banta, kundi ito isang babala sa amin bilang pagpapaalala sa mga panahon na ito na nangyayari at mangyayari pa sa mga dumarating pang panahon.
So we have to prepare ourselves. Kaya kailangan kaming manatiling nakatindig sa iyong mga pangako sa amin, sa iyong mga pananalita, sa mga salita mo. Salamat po sa iyong kabutihan. Patnubayan niyo po ang bawat isa, sa mga bawat individual na nanonood ngayon, mga sambahayan, mga pamilya. Pagpalain mo po ang bawat bahagi ng gawain nito. Hayaan po ninyo ang himala ng Espiritu, ang siyang malay, kumilos sa aming kalagitnaan. Na sa kabila ng aming mga kalungkutan, mga paghabag, alam namin nandiyan siya at umaantabay sa amin. Kung nakikita niya na parang hapong-hapon na kami at na parang pagod na pagod, itatayo niya kami at paalalahanan na we have to go on. We have to go on. We have to go on. Salamat po, Ama, sa iyong paalalang ito sa amin. Salamat po, dakilang Ama. Pantubayan niyo po bahaging lahat ng ito namin pag-aaralan. Kayo po patuloy na malwalhati at marangalan ang iyong dakilang pangalan ng siya pa rin may taas. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigyan lahat ng karangalan at kapurihan sa pangalan ng aming Puso Kristo. Amen. So, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa ating pinaka-main text. At pagkatapos po ay babasahin natin yung buong kwento. Marami-rami po ang mga supporting verses dito na babasahin natin. Kaya po medyo mabilis lang po yung pagbasa natin. At kailangan po kayong nakasunod. At if possible po talagang nagtitake note po kayo. Hindi po yung basta na lang kayo na nakikinig at tumitingin sa inyong mga TV o cellphone. Ano po? Okay, sa Matthew 22 verse 14, dito po yung sinasabi, sapagkat marami ang mga tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ano po? Kakaunti ang mga nahihirang. Hindi po siya past tense dito, kundi ito po ay ang tawag dito ay continuous development po ito, nahihirang. Ibig sabihin po ay pangkasulukuyan at under process po ito. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Yung po sa Ingles, and Jesus concluded, many are invited. Many are invited, but few are chosen. Ano po? Ito po ay isang malaking hamon sa atin, sa ating buhay pananampalataya, sa ating pagtitiwala sa Diyos. Bagamat ito po ay isang paalala sa atin. We know that wala nang tayo po itawagin ng Panginoon, especially at po ako, I know my life, alam po ang aking buhay, mula nang ako'y sinilang ng aking ina, naging bata, nagbinatilyo, nag-asawa, nagkaanak, nagkaapo. God knows everything about me. Subalit sa kabila ng mga bagay na yan, yung pagkatawag niya sa atin, nung una pa, bago pa tayo mabuo sa tiyan ng ating mga magulang, nakita na tayo ng ating Panginoon Diyos. Tulad ni Jeremiah. Bago pa mabuo, sabi ng ating Panginoon Diyos kay Jeremiah, bago ka pa mabuo sa tiyan ng iyong ina, ay nakita na kita. So, yun po ang mga bagay-bagay na dapat natin tinitignan sa ating pagkatawag. But nevertheless, meron pong mga warning sa atin ng ating Panginoon Diyos. Bagamat tayo ay mga tinawag, kailangan tayong maging matapat sa ating pagkatawag sa atin. Amen. Yun po yung dapat nating alalahanin. Kailangan po tayong magpakatatag, magpakatapat sa pagkatawag niya sa atin. Ito pong ating binasa na ito ay isang kasaysayan. Ito ay isang parabola, upang ito ay maging babala sa marami. Babasahin po natin ito pang makita natin ang buong kasaysayan na ito. Sa verse 1 ng Mateo 22.
Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga, parables. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Alam na po ninyo kaagad kung sino yung hari, at kung sino yung anak na lalaking ikakasal. Wala pong duda, ang ama, ang hari, at ang anak na lalaki na ikakasal ay ang ating Panginoon Kristo. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at ang mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. So, in preparation for all of this, alam po natin, titigil ako minsan-minsan, nakahanda na po yung kaluwalhatian para sa bayan ng Diyos at sa kanyang mga hinirang nitong huling panahon. Okay, nahihanda na po. Kaya nga po sabi ko sa inyo, He is the beginning and the end. Alam na niya kung paano ito nagpasimula at alam din niya kung paano ito magtatapos. At sa verse 5, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Yung pong invitation, Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ito po ay nakasulat po sa Book of Deuteronomy. Nandyan po yan sa mga ibang aklat ng Lumang Tipan. Yung marami po silang dahilan. Para lang hindi sila dumalo doon sa piging na yun o panawagan ng Diyos. Humayo sila sa kanilang mga lakad. Ang isa sa kanyang bukid. At sa kanyang pangangalakal naman, ang isa, yung pagkakomersyante. Sinunggaban ng iba ang mga alipin at hinamak at pinatay. Yun po ang mga propeta na isinusugo ng Panginoon sa bansang Israel noon. Yung unang binabasa natin ito ay kasaysayan patungkol sa Israel, kung ano pong ginawa ng mga tao noong unang panahon. So, pinatay nila yung mga propeta na nagsasalita para sa Diyos. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Ipinasunog ang kanilang lungsod. Alam po ninyo ang consequence ng pagtanggi nila sa ating Panginoon Kristo noong unang panahon na yon. At kanyang pinatay siya, pinako sa krus. Siya'y tinanggihan, bagamat alam natin na siya ay muling nabuhay, subalit hindi pa rin po sila naniniwala na siya ay muling nabuhay. At pinersecute pa ang maraming mga Kristiyano noong unang panahon. Yan? At si St. James ang unang martyr na nangyari, at saka si Stephen. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinasugod niya ang mga Romano under General Titus noong 70 AD at kanyang pinawasak ang buong Jerusalem. Kaya ito pong kasaysayan na ito, hindi po ito parabola. Ito po ay isang tunay na kasaysayan na ipinapahiwatig lamang po ng ating Panginoon Kristo kung ano talaga ang mangyayari. So, galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mga mamamatay taong yon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Ang ginamit niya ang mga Romano under General Titus noong 70 AD. So, wasak na wasak po ang buong Jerusalem at ang natira lang po ay yung wall na kung saan ngayon ang mga Hudyong mga rabbi ay nananalangin doon sa Wailing Wall na sinasabi. Verse 8, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Mga naunang mga Hudyo na hindi sumampalataya. Kaya pumunta kayo sa malangsangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo.
Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti, ano pat napuno ang mga panauhin ng bulwagang pangkasalan. So, di na po pumasok yung lahat ay kailangan ng tawagin at invite o hanyayaan sa kasal na ito ng anak ng hari. So, ito po ay tumutukoy sa atin ng mga pagano. Now, salvation is now open unto the Gentiles. Tayo po yung mga Gentiles. Ano po? Yung kapag hindi ka Hudyo, ikaw ay isang hentil. So, tayo po yung mga hentil. So, sa verse 11, tignan po natin, pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Ano po? Andyan na po yung lahat ng ginanyayahan. Ano po? Nandyan na po yung lahat. Mga Gentiles, mga makasalanan, masasama at mabubuti. Ano po? In-invite na po sila talaga lahat sa kasalang yon. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. At nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kasi alam naman po nila kung ano yung pupuntahan. Kahit paano, nagbihisil naman sila ng karapat-dapat na bihis. Hindi yung nakasando, nakachinelas, gano'n, nakashort, nakapuruntong. Hindi po gano'n. Kailangan pa naman nasa formal ka pa rin na kasuotan bilang paggalang doon sa engranding kasalan na yon. So, nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, ang sabi niya doon sa verse 12, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman, sa labas. Doon mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Bakit po? Mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. It's a one-time opportunity na siya po'y in-invite sa isang engranding kasalan ng hari. Ngunit hindi niya ito binigyan ng halaga na parang pangkaraniwan lang na pagkakataon. Pero kung mapapansin po ninyo, isa lang ang nakita ng ating Panginoon dito, ng hari dito. Isa lang. Pero in majority, nakita niya lahat sila'y nakaready. Nakapadamit pang kasal. Kaya po kumisan, akala natin sa dinami-dami ng mga Kristiyano ngayon, mayroon parang 1% na hindi talaga makakapasok. O hindi makakapasa. Ano ang dahilan? Yun po ang ating pag-aaralan sa mga sumusunod na mga talata nating babasahin. Ano po? Doon mananangis siya at manggangalit ang kanyang ngipin. Yung pong itinapon sa labas na hindi nakadamit pang kasalan. Bagamat siya invited. Sayang yung pagkakataon. Sa verse 14, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Kakaunti ang nahihirang. Majority nito, ako sa pananaw ko, sa nababasa natin ito, 99% of all of them that are invited, 99% are all prepared to meet the groom and the king. 1% lang po ang hindi talaga nakapasa. Ito ay isang katunayan na ang Diyos ay hindi pa rin siya nagtatangi. Bagamat ang kanyang kapangyarihan, habag, ang kanyang biyaya ay sapat sa lahat ng pagkakataon, subalit nasa tao po kung paano niya ito pangangalagaan. Kung paano niya ito ipiprecious sa kanyang puso. Ang pagkakataon na ito na siya'y tinawag ng Panginoon.
Doon po sa kasalan na yon ay meron po nakasulat sa pahayag, sa Revelation, Apocalypse, sa lumang mga aklat. Ito po ay nasa talatang 5 ng 19. Tingnan po ninyo. Revelation chapter 19 verse 5 to 9. Hindi ko na po babasahin yung verse 1. Dito na po tayo agad sa verse 5. Ang piging sa kasal ng kordero. Yung po nakasulat sa Apocalypse, pahayag o Revelation sa Ingles. May nagsalita mula sa trono. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya, maging dakila at hamak. Kayong may banal na takot sa Kanya. Banal na takot sa Kanya. A holy fear. Ano po? Pagkaraay narinig ko ang inimoy pinag-isang tinig ng maraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Yung pong talon, falls, waterfalls. At dagundong ng mga kulog. Ang wika, ito po yung mga tao na makapal na tao. Purihin ang Panginoon sapagkat naghahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng kordero. Sino po yung kordero? The bridegroom, ang ating Panginoon Kristo. Nakahanda na ang kasingtahang babae. Sino po yung kasingtahang babae? The church. Tandaan po ninyo yan. Nakahanda na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino, yung pong linen, ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang. Ito po yung pong senaryo na mangyayari pagkatapos po na dumating ang ating Panginoon Kristo at kunin ang kanyang mga hinirang. Ano po? Ay magkakaroon po doon. Di natin alam kung saan, sa kaharian ba ng Diyos, doon pa sa langit, doon ba sa terrestrial kingdom. Alam po ninyo, merong lumabas ngayon sa mga news, sa mga internet din. Ang NASA po ay ang NASA. Ano po? Yung pong NASA. Capital NASA. Yung po ay National Aeronautic. Hindi ko na po makaintindi yung eksakto. Ano po? Dahil minagmamasdan po nila ang buong kalawakan. At yung pong Voyager 1 and 2 ay naglalakbay po. Ilang taon na po. Ilang pong taon na po itong naglalakbay. At meron po silang naiengkwentro ang isang lugar na hindi po nila talaga maunawaan talaga ano yon. They are amazed. Meron po silang nakitang isang maliwanag na lugar na parang maraming mga building. Sobrang liwanag. It's not part of the galaxy, ang sabi po nila. Hindi yan part ng universe. But it's there. Ano po? It's there, sabi. So, ano yon? Alam na po natin kung ano yon. Yun po yung celestial kingdom. Which is, balang araw ito ibababa dito sa mundo, doon sa Jerusalem, na kung saan maghahari ang ating Panginoon Kristo. Okay. So, tingnan po natin. Yun po yung mangyayari after na po ng first resurrection of the dead and the glorification of the saints. Ano po? Yun po yung mangyayari. So, tingnan po natin sa Mateo kung ano po sinasabi niyan. Kailangan po kayong nag-take note sa lahat ng mga yan upang hindi po tayo nagkakaligaw-ligaw pagka tayo po yung nag-explain sa ibang tao. Tingnan po ninyo, kailan po ba darating ang ating Panginoon Kristo? Ang caption dito sa bandang unahan, ang pagparito ng anak ng tao. Yung po palagi natin tandaan, kapag ka po binabanggit, ang pagparito ng anak ng tao, capital A, anak ng tao, yung tao po ay capital A, T pa rin, pagparito ng anak ng tao, yun po ang caption nandun sa taas. Ito po ay nasa verse 21 na po yung 29. Pagkatapos ng kapighatian yon,
Doon sa verse 29 na English, soon after the trouble of those days. Sa King James po ay nakasulat doon ay after the tribulation of that day. Yung po sa King James. Kung titignan nyo yung sa King James na pagkasulat. Pero sa English na normal, English na binabasa natin, soon after the trouble of those days. Ang sabi po, soon after the trouble of those days. Soon after the tribulation of those days, sa King James Version. Sa verse 29, pagkatapos ng kapighatiang yon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Kapangyarihan sa kalawakan sapagkat nandyan po ang lahat ng masasamang espiritu. Diyan po sa space na nakikita natin sa taas, lampas pa ng mga ulap. In that space, in that universe. At mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. At mananangis ang lahat ng bansa. Mananangis ang lahat ng bansa. Yung iba po ay mananangis marahil sa sobrang tuwa doon sa mga mananampalataya. Subalit yung mananangis ay mananangis sa takot. Manginginig sa takot. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. At sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Biblia po ang binabasa natin. Hindi po ito katang-isip. It is not a word na galing lang sa isang tao. It is written in the Bible. Sa 24:36 pa rin, verse 36, tignan po ninyo, sinasabi dito, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit nyon, yung pagdating ng ating Jesucristo. Ngunit walang nakakaalam ng oras, ng araw, ng pagsapit nyon, kahit ang mga anghel sa langit. Hindi nila alam. O ang anak man, kahit mismo ang ating Jesucristo, hindi niya alam kung ano yung eksaktong oras, araw, buwan, taon na siya darating. Sabi dito, ulitin ko, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit nyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Simple po, so ang daming mga nagpa-prophesy ngayon, sinasabi, ito yung date, ito yung araw, ganyan. Oh, sabi ko, yun nga ang mga anghel, ang ating Jesucristo, hindi niya talaga alam kung eksaktong araw ng pagbabalik niya dito. Oh, sasabihin na lang ng ama, okay, ready na anak. Humayo ka na. Marahil ganun ang mayayari. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong unang panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Daong po, arko. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din naman sa panahong yun. Tingnan po ninyo. Yung binasa natin kanina, many are called but few are chosen. Dito po natin makikita kung gaano katotoo yung sinasabi ng ating Panginoon na yan. Nagkakalapit-lapit po kasi ang Biblia. Tingnan po ninyo. Sa panahong yon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Andun po sila sa bukid. Mga farmer sila. Nag-aararo, nagtatanim marahil. Sa panahon ng ating pagdating ng ating Jesucristo. Ang sabi sa panahong yon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Sino yung kinuha na isa? Yung karapat-dapat. Natatanggap ng kalwalatian mula sa Diyos. Yung pong isa na naiwan, parehas lang naman silang Kristiyano, mananampalataya.
Pero hindi siya umabot sa panuntunan ng Diyos. He is saved in the flesh and belong to the remnant of the nations. Kaya nandun sila sa bukid sapagkat ayaw nilang magpatatak sa Antikristo at sa kanyang pangalan. Kaya sila nasa mga bukid, mga remote areas, maaaring mga bundok. But they are both Christians. Pero yung naiwan na hindi nasama sa kaluwalhatian, hindi siya nakaabot sa panuntunan ng Diyos. But he is saved in the flesh. Hindi siya mapapahamak na katulad ng mga nasa sanlibutan pagdating ng ating Panginoon Kristo na sila'y parurusahan. Because they are being reserved sa mga lugar na hinihanda ng Panginoon para sa kanila. Ito yung hindi po talaga iniaaral ng marami. Akala nila ganyan lang. Wala. Hindi po. Meron na pong sinulat at meron na pong nasulat as a warning sa atin. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ng isa at iiwan ang isa. Titingnan ko po sa English kung ano po yung nakasulat dito na gumigiling. Hindi po yung gumigiling na sumasayaw, ano po. Mali po tayo doon. Ito po yung sa verse 41. 2 women will be at a mill. M-I-L-L. 2 women will be at a mill, grinding mill. Sila po'y gumigiling ng harina para gawing tinapay. Dalawa po sila. Ano po? Bakit pa sila na? Ulit-ulit po ninyong narinig ito sa akin. Bakit sila nandoon gumigiling? Ba't di na lang sila bumili na sa panaderia, sa bakery? Kasi po wala na po sila sa lungsod. Kaya po manual po lahat ang ginagawa. Back to the basic po ang panahon na yon sa atin. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon sa panahon ng Antikristo. And some people, they don't believe. Sa panahon ng Antikristo na yan, makikita natin ang lahat na nangyayari. But God is preserving us. Iniingatan niya tayo. Na hindi tayo masama sa mga parurusahan na ito. Pagdating ng ating Panginoon Kristo. At iingatan tayo na manatiling buhay hanggang sa kanyang pagdating. Ang sabi dito, 2 women will be at a mill. Grinding mill. Pares ng tunog, no? Yung pong M-I-L-L, yung isa naman, grinding mill, M-E-A-L. Ano po? Saan na ba tayo? One will be taken away, and the other will be left behind. Yung isa kukunin, yung isa may iiwan. Again, yung isang kinuhang babae ay nakaabot sa panuntunan ng Diyos, subalit yung isa ay hindi nakaabot sa panuntunan ng Diyos. He is saved, she is saved in the flesh. At hindi niya tatanggapin ang kaparusahan ng Diyos. And yet, she will not be glorified. Hindi katulad ng kinuha na isa ng Diyos. Yan po ang pakatandaan nating mabuti. So, sa verse 42, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ng kanyang bahay. Hello? Amen. Ito po yung mga ama, mga ina, mga ulo ng tahanan, ng mga Kristiyano, pamandin.
Kung alam lang natin kung anong oras darating, ang sabi niya, ang magnanakaw na yan, babantayan natin ang ating sambahayan. Now, the very question here, who is guarding the front door of your house? The parents. The eldest son or the eldest daughter. Sila ang nagbabantay sa pintuan ng kailang tahanan. At hindi nila hahayaan na papasok sila ng kalaban. Ano man ang mangyari. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Sa oras na di ninyo inaasahan. It means always be prepared. Para tayong mga Boy Scout, laging handa. Sa Lucas 21, tingnan din natin yung nakasulat dito. The same story, pero meron pong kaunti lang na pagkakaiba. Ano po? Lucas 21, verse 34. Luke 21, verse 25, hanggang 28, tapos 29 to 31. Mahaba-haba po siya, pero tatapusin po natin ito. Ano po? Sabi na, ito po yung isa sa warning. Why some people, some Christians will be left behind. Yung parang pelikula, no? Left behind. Hindi po ganun ang istorya talaga ng pagdating ng ating Kristo. Basahin po ninyo mabuti ang Biblia para hindi po kayo mailigaw ng pelikula na yun. Ang sabi po sa verse 34 ng 22, o 21 I mean, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan. Sa katakawan. At paglalasing. At mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Ito po ang dahilan kung bakit napakaraming mga Kristiyano within the church. Sabi ko pa ulit-ulit ko sinasabi sa inyo, ilabas muna, huwag muna nating itakil yung mga nasa sanlibutan. Yung na lang nasa loob ng church. Ang minawarningan ng ating Panginoon dito. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutin kayo ng araw na yon na hindi handa. Amen. Sa pagiging busy ninyo sa paghahanap ng ikasisiyan ng inyong sarili at ng inyong pamilya, nakalimutan ninyong ihanda ang inyong sarili at ang inyong pamilya sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. We are so busy concerning our needs in the world. Kaya nga sabi niya, baka abutan kayo ng araw yon na hindi kayo handa. Sapagkat darating yon na di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Sapagkat darating yon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Patuloy pong nagwa-warning ating Panginoon at nagpapaalala sa iglesia ngayon. Manalangin po tayo, sabi ng ating Panginoon Kristo, na tayo magkaroon ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito. Mangyayaring ito, yung binanggit po ng ating Panginoon na kaguluhan na mangyayari sa sanlibutan ito. Ang panahon ng Antikristo. Ang panahon ng kabagabagan, the troubled days. Ang sabi niya, lagi tayong manalangin na bigyan tayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao.
na makaharap ang ating Panginoon Kristo. Hindi po nagkukulang ang ating Panginoon Diyos. Hindi po siya nagkukulang sa atin. Mahal niya tayo. Kaya hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kahit nasa kumisan, kahit nasa masakit na kaparaanan gagawin niya na maituwid niya tayo. Dahil mahal niya tayo. Ulit-ulit ko pong binabanggit sa inyo si Johnny Erickson, Tada. Kung paano siya tumatakbo palayo sa Diyos sa kanyang panawagan dahil sa kanyang kabataan. At hinayaan ng Diyos na siya'y madisgrasya sa pantalan, nadisgrasya ang kanyang ulot, hindi na makagalaw buong katawan. Kaya nung nangyari yun sa kanya, napag-isip-isip niya ang kanyang kalagayan. Doon pa lang siya naglingkod sa Panginoon. Baldado na ang buong katawan. Ulo na lang ang gumagalaw. Kailangan pa ba nating hintayin yung mga bagay na yun? Kailangan pa ba nating hintayin yung mga bagay na yun? Yung pong warning sa atin, yung 21 na yan, 34, 36, pagmamahal po yan ng Diyos sa atin. Kaya kung minsan hindi tayo makaabot sa panuntunan ng Diyos, dahil lang nangyayari sa atin, para tayong yung kasaysayan ng pagong at ng kuneho, nang sila'y magpaligsahan upang makarating doon sa finish line. Alam natin ang kasaysayan na yan, batang kwento. Yung rabbit, masyado siyang tiwala sa kanyang sarili. Complacent siyang masyado sa kanyang intelligence at sa kanyang pagbilis ng pagtakbo. Masyado siyang tiwala sa kanyang sarili. Pero yung pagong ay masyadong mabagal. So nagpasimula ang paligsahan. Tumakbo sila pareho, subalit sobrang bagal ng pagong at ang kuneho ay takbo ng takbo. Pero dahil alam niya na hindi naman mananalo sa kanya ang pagong, nagpahinga siya sa ilalim ng puno at nakatulog. At yung pagong ay nauna pang nakarating doon sa finish line. Most people are like this. Inuuna pa ang comfort sa kanilang sarili. Samantalang alam nila, meron tayong dapat maabot na finish line para sa Panginoon. How many people ay ganun ang ugali? Even some Christians. Naalala ko po yung isang bagay na nakakalungkot at nakakatawa at nakakalungkot na pangyayari. Maraming mga Kristiyano ngayon, marami, but not so many, are being trapped by the devil. They don't know. At ang kanyang ginagawa ay sinisilaw sila sa karangyaan, katanyagan, yung lust of the flesh, sinisilaw sila doon. Nagpapadala siya ng mga tao na bibihag sa kanila. But it is a trap. It's a trap. Doon po sa Africa ay mayroong isang kasaysayan doon na kung saan ang mga Afrikano ay muhuli po ng mga unggoy. At ang ginagawa po ng mga Afrikano na ito, gumagawa po sila ng mga path, clay path, mga banga, na kalkulado nila kung gaano kalaki ang kamay ng tiyonggo, ng unggoy. So yung butas ng banga na ginagawa nila ay tamang-tama lang na maipapasok ng unggoy yung kanyang kamay doon sa banga. Ang gagawin po ng mga Afrikano,
ibabaon po nila yung banga na yon sa lupa na ang nakalabas lang ay yung labi ng banga. At pagkatapos po ay maglalagay sila ng pira-pirasong prutas na gustong-gusto ng mga monkey, ng mga unggoy. Lalagay po nila na nakalain papunta po doon sa banga. Tapos doon sa pinakabanga, nandun po yung malaking piraso ng pagkain. Maaring ito'y mansanas o saging. Ilalagay po nila doon sa loob. So pagdating po ng monkey, makikita niya yung mga pagkain ng mga prutas. So siyempre kakainin niyo yun. Ba't papunta doon sa sa trap? Hindi niya alam. At pagdating po niya doon, aamoy-amoyin niya yung sa loob, merong prutas. Sabihin niya, may pagkain. So ang gagawin niya, kukunin niya yung pagkain doon sa loob. Doon sa prutas na, yung prutas na yun. Papasok niya doon sa bunga nun. At kukunin niya yung nasa loob. Eh siyempre, pagka po napasok na yung kamay niya at hawak-hawak niya yung prutas, hindi po niya mailalabas yung kamay niya. Kahit anong gawin niya ang struggle, hindi niya mailabas yung kamay niya. Bakit? Hawak-hawak po niya yung prutas sa kanyang kamay. Na kung kanyang bibitawan, maaari siyang makahulagpos. But because of greed, at ayaw niyang bitawan yung trap na yon sa kanya, darating po yung mga Afrikano at huhulihin siya. Yun po yung ginagawa nilang pagkain ng mga Afrikano. How many Christians and people are like that? Ayaw nilang bitawan yung iniumang na trap ni Satanas sa kanila. Ayaw nilang bitawan. Kung ito'y bibitawan nila, makakawala sila sa trap ni Satanas. Ngunit ayaw nilang bitawan hanggang sa darating na ang kapahamakan sa kanila. Hello? Sana po, kung merong nilagay na trap ang diablo sa inyong buhay, bitawan ninyo. Bitawan ninyo. Bago pa tayo abutan ng kapahamakan. For the wages of sin is death. Yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Yung trap na yun na inilagay ng diablo doon sa loob ng jar is a sin of death. At marami ang ayaw bumitaw dito once na sila'y nakahawak na. But here are some of the grace. Huwag po tayo nung mawawala naman ng pag-asa sa mga bagay niya. John 3:18-21. Tignan po ninyo. John 3, chapter 3, verse 18. Hindi hinahatulang maparusahan ang mga nananampalataya sa buntong na anak ng Diyos. Hindi hinahatulang maparusahan ang mga nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Verse 19. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Hello? Napakaraming mga tao yan. Even some Christians. They know it is wrong. It is written in the Bible. It is a sin. The Word of God declared a sin. Pero kung ano-ano ang mga paliwanag, mga katwiran na kanilang inilalagay, laban sa salita ng Diyos at binibigyang katwiran ng mga sarili.
Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahahayag ang kanyang mga gawa. You know what? Some people, they mock you pagka pinapakilala ninyo si Jesus sa kanila. Inahayag ninyo kung anong ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Pero parang pandidirihan ka nila, pag tistira ka pa, sabi ka pampangan. They will mock you. Why? Because of the Word of God? No! Sapagkat hindi nila makayang iwanan yung mga kasalanan na ginagawa nila. Yun ang talagang dahilan. It is not because of the Word of God that's exposing them. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit, verse 21, tignan po ninyo, ngunit ang mga namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Why some people are hiding when they are committing sin? Mga simpleng mga bagay lang. Why some people are making the glass of their car dark? Sapagkat ayaw nilang makita ng mga tao kung sino yung mga nasa loob. Because they are living in sin. Hindi yung ayaw nila yung maliwanag na maliwanag. No! Meron po kaming binigay na sasakyan sa amin na dark siya sa yung mga salamin, and I don't like them. Pero wala kami magawa sapagkat hindi yung pwedeng palitan. Yun ay binigay lang naman sa amin. At natural na yun sa kanya, pero ako'y nahihirapan sa pagmamaneho, lalo na paggabi. Kaya yung pong van, pinag-aalis ko yung mga dark sa gilid at saka sa harapan na sasakyan namin. Because, bakit ka magtatago? Kung matuwid ang buhay mo, bakit ka magtatago? Kaya nga, ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. See that? Lord, search me. Malakas ang loob natin, naharap sa Kanya, search me, Lord. Kung meron kang nakikitang karumihan sa ating puso, Panginoon, pluck it out, my God, and help me to overcome. Help me to overcome, my God. Please. At alam ng Panginoon ang dapat niyang gawin upang ito ay magawa natin. Bahayag 20, verse 1 to 6, malapit na po tayo. Dalawa na lang po chapter o verse ang ating babasahin. Revelation chapter 20. 1 to 6. Sabi po dito, maybe siguro basahin na natin, medyo maano lang naman. Pagkaraan ay nakita ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Ito po'y mangyayari pagkatapos na po ng pagdating ng ating Kristo. At kinuha na po ang kanyang mga binanal at iniingatan yung mga remnant of the nations kung saan man sila itinago ng Diyos. Verse 2, sinungguban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim. Sa kasinahan at tinakpan ang pinto nito upang hindi siya makalabas, makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Yung po the reigning of Christ, millennium na sinasabi.
Pagkatapos nooy palalain siya sa loob ng maikling panahon, after 1,000 years po yun, nakakita ako ng trono, ito na po, nakakita ako ng mga trono at mga nakaluklok doon. At mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo, dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus at sa paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, at sa larawan nito. Yung pong ito yung tinahalimaw na tinutukoy dito, the Antichrist, the beast. Hindi sila sumamba sa halimaw at sa larawan nito. Hindi tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Bubuhayin ng ibang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Verse 6, mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging saserdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari sila kasama niya sa loob ng 1,000 taon. These are the glorified saints pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin na po ang salita ng Diyos at malwalhati ang kanyang pangalan. And bilang pong pagwawakas, basahin po natin ito as a prayer and a benediction para sa ating lahat. Ang sabi po dito, hindi ko na po ano yung sabi yung oras na. Ito na lang po. The benedictions and the prayer na sumulat po ng Book of Hebrew. Ito ay para sa ating lahat. Ang sabi dito, ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa, dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Kung natatandaan po ninyo yung ating pinag-aralan nung nakaraan, the covenant of God to Abraham, kasama po tayo dito. Doon. Verse 21, sabi niya, naway, ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo, ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Ulitin ko po yung verse 21. This is the love of God. Nung tayo po'y Kanyang tinawag at pinili. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. Lahat. It means body, soul, and spirit. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Amen. Hebrews 13:20-21. Yeah, Hebrews, nakalimutan mo. Hebreo 13:20 at 21. Amen. Nakakagalak at nakakataba ng puso. Ang sabi niya, at sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. The most blessed name. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. You are the most blessed name. Salamat. You are, I am that I am. Sinabi mo. Salamat po, Ama, sa minsan pa na pagpapaalala mo sa amin. Without it,
This is your love. Pinamahal mo kami, kaya hindi mo kami iiwan, ipababayaan. You will not leave us orphan, Lord God, in this world. Yes, O God. Antabayanan mo kami. And you will supply all our needs, O God, physically, sa aming mga kaluluwa at sa aming mga espiritu. Lahat ng kailangan namin upang may sagawa namin ng iyong kalooban. At ikaw pa rin, Panginoon, ang gagawa nito para sa amin. In a mysterious way na hindi namin alam na ito pa rin nangyayari na sa amin. Just for thy glory. And for the sake of your name. And for the sake of your name. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig na minsan pa nagpaalala ka sa amin. Yes. Hindi lamang mga warning, kundi pagpapaalala mo ng dakilang pag-ibig mo sa amin. Sa iyong iglesia. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Pagpalain mo po ang bawat nakinig. Yes, At makikinig pa sa mga panahon pa dumarating, Lord. Bless them. Enlighten their soul and their spirit, O God. Yes, O God. Through thy Holy Spirit. As they are listening, O God, lately, kayo po ang gumawa sa kanilang mga buhay. Help them to gather their family and watch and pray and live in your word. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa lahat ng ito. Sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, Ama, igawad mo po sa amin ng iyong bendisyon. Let your love flow to every individual, every family, sa lahat ng makikinig nito at makikinig pa at manunood nito. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Let your grace continue to move in our life, O God. Tulad ng binanggit sa aming binasa. That your grace ang siyang gagawa pa rin upang magawa namin ang nakalulugod sa iyo. Yes. Aming Panginoon Kristo. At ang pananatili ng Banal na Espiritu ang siya kung patuloy na gumawa sa amin, umakay sa amin, magturo sa amin hanggang sa dumating ang aming Panginoon Kristo. Yes. At kami makaharap sa Kanya, Panginoon, ng mayroong lakas na loob sapagkat ito'y binigay mo sa amin. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan, kalwalatian. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. And amen. Amen. Thank you. God bless you and keeps you. Yes, isang pagpalang araw po sa lahat.